Tanong ko naman po sa inyo, dahil ngayon po ay bare months na, napakabilis ng panahon, no? Pero tanong ko naman sa inyo sa bawat isa, kayo ba'y natatakot mag-isa sa buhay? Kayo ba'y natatakot po? Opo, opo. Kayo? Hindi po. Hindi. O sige, ikaw muna. Takot din po. Takot? Ikaw? Takot din po. Ikaw? Hindi po. O sige, doon sa mga natatakot, ba't kayo natatakot? Nakakatakot po mag-isa eh. Baka ano pong gawin ko po sa buhay. Yung pag-depress po, depress. Baka po walang magsabi sa akin kung anong gagawin ko. Ganun. Sa mga tao namang hindi natatakot. Sa mga tao hindi man natatakot, bakit? Hindi po ako natatakot dahil kaya ko naman po talaga mag-isa sa buhay. Ganun. Ganun din. Kayo, yung iba pa? Pero ganun din po, pero kaya naman po kasi mag-isa eh. Hindi mo naman po agad kailangan ko. Bata ka pa naman po. Hindi mo naman kailangan ng ganyang pag-ibig or what. Kailangan mo na muna, hanapin mo muna sarili mo kaysa sa iba. Unahin po muna yung sarili. Tanong ko lamang, gusto ko lang malaman, bakit kaya marami nagsasabi pag Pasko, malamig ang panahon? Sasabihin nila malamig ang Pasko. Bakit ganun? Anong kinalaman nun? Tag-ulan daw po pag December eh. Tag-ulan, pag Tag-ulan December. Eh, yung iba kaya, ba't sa nila pag malamig ang Pasko? Ba't ganun? Ay, alam ko na. Walang kapiling. Walang kapiling. O Kayo? nga po, ganun din po sa'yo. Walang ka-feeling yung iba. Ganun din. Yung iba, ganun din. Ang kumot. Walang Oo. kumot daw. Ganun. Okay. Pero ito po, tanong ko lamang. Since ngayon ay bare months, ano pang gusto niyo pong makamit sa mga natitirang buwan po nitong 2024? Ano pang gusto niyo pong makamit? Sana po ako magkapiksi na at kailangan ko po. Okay kayo? Yung iba? Itutuloy ko lang po ang aking pangarap. Gusto ko rin po magka-pixie. Okay, yung iba? Gusto ko din po magka-bike. Magka-bike. Ay, yung isa naman. Ipagpatuloy po ang kanyang pangarap. Magpapatuloy ang pangarap. Pangarap mo. Oo. Oo. Ipagpatuloy ko. Pero tanong ko lamang, kayo ba'y mahilig manood ng video sa social media? Active ba kayo doon? Ay, yes po. Lahat kayo? Kaya lahat po ng tao ngayon po yung social media na po ang alam. Oo, lahat na. Eh, Opo. tanong ko lamang, ganito, kasi may napanood ako sa isang social media na sabi ng isang lalaki, palausa po daw ang mga vloggers at content creators simula itong katapusan ng 2024 hanggang sa mga susunod na panahon. Sabi kasi ng lalaki, nakakasawa daw ang mga content. Minsan po ulit-ulit, minsan wala daw aral, or minsan puro mga prank at minsan pineperahan lang nila para lang dumami ang views. Sa inyo po kayong opinion, bawat isa sa inyo, gusto ko lang malaman, palauso po ba talaga ang mga vloggers at content creators sa ngayon? Hindi naman po lahat. Yung iba po naman po may tinatago pong kabaitan. Yung iba po talaga, ayun po talagang ginagawa. Kayo? Para sa akin po, hindi po lahat ng content creator gay yan. Mababait po talaga sila lahat. I see. Kayo? Ganon din po, hindi rin po. Kasi po lahat naman po nakilala kong content creator is puro po mababait na tao. Ikaw? Ganun din? Ikaw din. O tanong ko lamang, sa inyo kayang opinion, ano ba ang paborito nyo napapanood na video sa online? Curious lamang ako. Ang dami nun. Yung mga ginagawa nilang prank, kay malupitan po, yung mga bossing po. Yung po mga paborito ko pong panoodin. Kayo, ano bang favorite nyo? Sa akin naman po, pinapanood ko kay Sir Gavin. Siyempre, meron po ako doon napupulot na aral. Bukod sa natulong po siya sa tao, Oo. meron din po siyang pag-aalaga sa kanyang pamilya. Kayo naman? Billionaire gang po kasi po nagagawa po nila maging masaya, matulungin, mawain. Sa isa pong pagkakaibigan po nila para pamilya nila po ang turingan. Yun po. Oo, ikaw? Ako po, favorite pong panoorin si Kuya Pat. Nakakatuwa din pong panoorin at masaya. Ay, ikaw? Iba-iba lahat Sa akin po ay Sir Gavin din po dahil po siya ay nakakatulong po sa mga mahihirap na tao at I see. I see ka to. May iba mga kayo na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang bawat isa sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Opo, mabuti po ako sa mabuti at masama po ako sa masama. Kayo, ganun din, parehas. Ganun din po. Lahat. Kung ilalagay po natin yung sarili natin sa pagiging mabuti, isa sobrang yung masama, 1, or 10 sobrang yung mabuti. Saan nyo po ilalagay sarili nyo kung kayo po isang mabuting tao? Mula 1 to 10. Ako po, 8 lang po. 8. Ikaw, ano kaya sa'yo? Mga 7. 7. Ikaw? Ako po, 9. 9. Taas ikaw? 9 din po. 9 din ikaw? 9 din po. 9 din.
kahit sino na lang sa inyong sasagot, paano nyo ba malalaman kung isang tao po ay mabuti? Ay ano po, yung pag nakilala mo agad siya, yung para siyang palangiti, pinapakita niya agad yung kanyang kabutihan. Kahit hindi mo Mhm. siya pansinin, pinapansin ka niya. Yun yung mga katulad ni tropa kong yung hinihintay namin. Napakabait. Yun lang po. O ikaw, may mga idadagdag pa kayo? Wala na. Okay, tanong ko lamang, kayo ba yung mahilig magbasa ng dictionary? Ay, hindi po ako eh. Hindi. Bira lang. Bira lang. Pero pag search kay Google, nagagawa niyo lagi. Opo. Ngayon, bigyan ko kayo ng konting kaalaman lamang o konting trivia, no? Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti ang isang tao, ito po ay may kinalaman sa ugali ng isang tao. Or sa English, tinatawag na moral excellence. Ibig sabihin, dapat isang tao ay walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Tingnan natin po itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Lahat naman, no? Yun nga, ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan po unang matututo ng isang bata, ang magsinungaling, kasama ng sikreto at pagtatakpan. Yun nga lang, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw po ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, Opo. barya, at iba pa. Ikaw? Opo, lapis po at ballpen po eh. Ganon din. Imagine nyo, nandiyan na yung police station sa taas, kunwari. Baka sa totoong buhay, lahat na tayo namamasyal na sa kulungan. Opo. Kasi totoo, kulong talaga tayo. Kahit itong mga to sigurado, kung nakapagnakaw ng kahit piso, baka sa kulungan lahat-lahat. Kasi nga, natutukso tayo sa isang bagay nang walang kahirap-hirap. Kaya ang totoo, lahat talaga tayo dito ay guilty. Opo. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas sa maggalit sa isang tao? Opo naman. Nawawala ba stress nyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi talaga? Lalo lang po eh. Lalong tumitindi. Kayo lalong tumitindi, no? Kasi normal naman po, imagine nyo, kunwari, binubugbog kayo ng isang tao. Wala naman tao nakakitang nakangiti o nakindat na, ikaw na kayo binubugbog na. Siyempre, magagalit ka. Alam naman sabihin mo, hindi ka nasasaktan, pero sa loob-looban mo, naiipon na palang galit, pwede mo pala yung ibuhos ng biglaan. Marami kasing sasabi na hindi rin daw natin kailangan patayin o suntukin o barilin isang tao or saksakin pa. Ang kailangan mo lang pala ay magalit lamang na hindi mo kailangan magmura. Yun nga lang, totoo, lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabulan? Minsan naglalakad kayo, medyo madulas ang daan. Bigla kayong napa-OM, ilalagay niyo pangalan ng Panginoon kahit wala siyang kinalaman sa pagkadulas nyo. Napabanggit nyo minsan yun? Hindi po ako Opo, nakapapansin. minsan po. Halo-halo. Tanong ko lang, ba't nyo nababanggit? Ikaw, ba't mo nababanggit minsan? Ano po eh. Minsan, di po natin masasabi yung disgrasya kasi. Kaya minsan, nasasabi ko pong gay. Oh, ikaw, ba't mo nababanggit? Kasi po, nung pag ano po kasi, alam pa po kasi ako kung kaya bilis pa akong matisol, madapa. Kaya nababanggit mo madalas. Kaya ito lang yan sa mga iba, no? Tanong ko lamang, mahal nyo ba nanay nyo? Mahal po. Aba, mahal po. Halimbawa, nandito tayo sa Sampaloc Lake at nagpapalipas kayo ng ilang oras. Huwag naman sana, halimbawa, biglang napuwing mata nyo at nagtawanan kayo kunwari, instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo na wala naman siyang kinalaman sa pagkapuwi ng mata nyo. Okay na nabanggitin nyo yun? Hindi po. Bakit? Hindi naman po siya may gawa eh. Kami po ang may gawa. Tama. Hindi lang yun. Wala man kasi siyang kinalaman at nakakawalang respeto yun. Kasi ang pangit naman yun. Kahit nga pangalan ng kasama nyo, kunwari, napuwing, tapos nabanggit mo ang pangalan isa, Opo. mag-aaway kayo kasi parang kalokohan yun. Kaya hindi natin nagagawa yan kasi meron tayong respeto sa mga tao. Kahit sa mahal natin sa buhay. Yun nga lang, sana meron tayong respeto sa Panginoon na pwede natin gamitin kanyang pangalan kung nagdadasal. Pero kunwari hindi yung nahulog ng cellphone mo, tapos binanggit mo na lang yung Panginoon, walang kinalaman yun, yan yung tinatawag na pambabastos o blasphemy. Yun nga lang, marami talaga sa atin dito ang guilty. Lilinawin ko po, ito po ilan lang sa maraming tanong, hindi ko hinusgahan, hindi ko sinisiraan, kasi kasama rin po sa mga ganyang tanong. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap po tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po yung tao? Guilty po. Lahat kayo guilty? Tanong ko lamang, saan ka kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi din po masasabi kung sa langit po sa impyerno. Hindi mo sure ikaw? Ganun din po. Hindi mo rin sure ikaw? Hindi ko rin po sure. Hindi mo rin?
Ganun din po. Hindi hindi mo rin. So, majority hindi nyo sure, di ba? Opo. Ibig ko ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, sabihin natin siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty sa nagawang kasalanan, pero hindi ko po sigurado yung pagnanakaw ko ay sa kulong pupunta. Siyempre magtataka yun, ang sasabihin naman ni kalokohan yun. Kasi may nagawa siyang kasalanan, kailangan niyang pagbayaran, kailangan niyang matiyak na siya talaga ay sa kulong pupunta. Tama po ba? Opo. Diba? Ngayon ito po ang problema. Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga tao ng sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang po ang tanong ko po para sa inyong 5. Kayo ba sa tingin nyo nag-aalala na maaaring kayo pong 5, sabi sa Biblia, ay maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang kayong 5. Lahat tayo, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala dito sa sabi ng Biblia? Opo, nag-aalala po ako. Lahat kayo nag-aalala? Ikaw, nag-aalala ka rin? Dapat po tayo mag-aalala. Kasi bakit? Buhay po pinag-uusapan natin. Yes, di ko kayo kilala, pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan ko pa magpakilala para lang sabihin itong mensahe. Kasi kahit po hindi kilalang tao, basta mabuti po intensyon, makikita naman po yan eh. Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot po sa kamatayan? Opo. Kayo, lahat kayo natatakot, ikaw? Ito hindi. Bakit? Ba't di ka natatakot? Kasi po, wala din naman po, kahit wala din naman po mangyayari sa buhay mo. Kung kaya naman po, buhay ka po pero walang nakakilala sa'yo, parang wala may pakailan po, katulad nun. Parang wala din po sa'yo kung mamamatay ka ba o buhay. Kasi pag namatay ka, parang wala din naman po mangyayari eh. So para sa iyo, nakahanda ka na kapag biglang dumating na lang yung kamatayan. Opo. Ganon. Kunwari lamang, kaya pag bumibigay, kunwari lang, wag naman sana, bigyan kayo masagasaan na sasakyan. Nakahanda na kagad kayo nun? Hindi pa naman po. Laban pa. Okay, pero tanong ko lamang, sa tingin nyo, kung kayo po mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, gaano katagal po kaya? Ilan kaya ang taon na gusto nyo mabuhay dito? Hanggang 90? 90 years old? Sige, ikaw. 80. 80 ba? Iba? Ikaw? Mga 90 plus po. 90 plus, ikaw? 101 po. 101. 100 plus po. 100 plus. Tanong ko lang, bakit yung iba ay ayaw ng 100 plus? Kaya po kasi, Sige, go. Curious naman ako, bakit yung iba ay ayaw ng 100 plus? Kasi po, ano po, hindi na po kaya ng katawan. Hindi kaya ng katawan. Ikaw? hindi mo naman po kasi sure kung aabot ka sa ganong edad po eh. Kung aabot ka naman po sa ganong edad, swerte ka po. Kung naman po sa pag-ano po, kung medyo pag bata-bata ka pa, hindi ano ka agad po. Parang hindi mo naman nagawa yung sinasabi mong aabot ka ng ganong edad. Oo. Hindi mo masasabi ang buhay eh. Oh, totoo nga. Di natin talaga alam kung hanggang kaya tayo mabuhay. Kaya nga hindi ko kayo tinatakot, pero wag naman sana na bigyan pag-uwi nyo, bigyan ka kayong masagasaan sa sakyan, tamaan ng gitlat, o lanurin kayo kagad ng baha. Wag naman po sana, no? Kasi ang buhay po natin ay maiksi lamang. Kagaya po nito, yung iba mahilig sa tinatawag na kasabihan, yung mga Pilipino. Halimbawa, 5 kayo. Huwag daw kayong mag-groupie or mag-picture taking. Dahil baka daw yung gitna, matitigok daw. Di ko kayo tinatawag. Yung mga Pilipino, ang naniniwala sa ganyan. Paano kung biglang ginamit ng Panginoon yung mga ganyan na lang, di ba? Ang masakit yun kasi ang iksi po ng buhay. At ang babata nyo pa. Actually nga, sa buhay po natin, marami na po namamatay ng mga Pilipino, kabataan na. Yung iba, hindi po sa sakit. Ano ko umuwi lamang, binugbog na ng mga mga tambay, kasi napagkamalan lamang, kamukha lang, mistaken identity. Hindi naman po ito video game, pag namatay ka, extra life, balik ka agad eh. Hindi ganun eh. Isa lang ang life po natin. Pag biglang may mangyari sa atin, ang masakit, lahat tayo dito ay matatamaan. Ang masamang balita kasi, lahat po tayo guilty sa harap ng Panginoon. At pag po tayo namatay, iharap po tayo sa judgment din ng Panginoon at titingnan ang mga nagawa nating kasalanan. Ang masakit nga lang po dito, lahat po talaga tayo dito ay guilty. At bagamat nakapag-alala talaga, ay pwedeng magbago ito kapag narinig natin ang salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y?
Di ba? First time? Ang salitang awa, narinig niyo ba yan? Opo. Kayo ba humingi lagi ng awa sa araw-araw? Opo. So, ibig sabihin, kapag sabihin po ng mercy ay humingi tayo ng tulong sa Panginoon, na inamin natin tayo po ay mahina, na tayo po ay makasalanan, at tayo po ay humihingi ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin, dumidepende tayo sa Kanya. At pag po tayo humingi ng mercy, dito po tayo natututong magpakumbaba at lalo tayo nagtitiwala sa Panginoon. Dahil ito na po ang tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Nagpapako po sa krus at yung lahat po ng kasalanan natin ay binigay Siya po po, sa siya kanya. po ang sumalo. Mhm. Ano po siya. So yun nga, at nakikita nyo, 114 days na lang ay Pasko na according sa aking countdown. Ibig sabihin, napakabilis lamang at maraming Pilipino inaabangan yan. At ang isa doon ay ang pagbunyi ng ginawang kapanganakan nga ng Panginoong Jesucristo lamang. Tayong lahat po kasi yung makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero ang ginawa po ng Panginoong Jesucristo, binuwisi po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niyang tumulong, pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila silang masusunod. Yan yung dahilan kung si Jesus po ay pinako sa krus, namatay siya doon at siya ay nabuhay sa pangatlong araw. Dahil si Jesus po hindi lang siya tao, siya rin Diyos na alam niya na kapalit po ay kanyang buhay. Yan yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng sakripisyo at dahil doon merong pag-asa. Kayo ba naniniwalang may pag-asa sa buhay? Opo. 100% sure? Opo. So mabuti naman kasi dapat lang dahil nga ang buhay po natin ay maiksi lamang. Kailangan natin talagang kanyang pag-asa. Ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig salitang repentance. Hindi pa po. Hindi pa. First time, Opo. Ngayon lang po. pag salitang repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, kapag kayo nagkasakit, di ba gusto niyo laging gumaling? Opo. Sa tingin nyo, kunyari kayo nagkalagnat, makakapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Hindi po. Siyempre kalokohan yan, lalo na Opo. pag umuulan, lalong siisinat yan, di ba? So pag po tayo nagkasakit, gusto natin gumaling, para nagagawa nyo yung gusto nyo gawin. Magpalipas ng oras, magkita-kita kayo ng mga barkada, nagagawa nyo yan kasi wala kayong sakit. So pag po tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag po tayo nakagawa ng kasalanan, talikuran man nagawang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang tagapagligtas. Pag nagawa yung dalawang bagay na yon, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigaan natin, mayroon pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, mayroon pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron na lang akong mabibili sa tanong ko lamang. Nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Lahat kayo? Pag-iisipan niyo po ba ating napag-usapan po? Pag-iisipan Opo niyo? naman. Opo. Lahat. Tanong ko lamang, kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Hindi po. Minsan Ikaw, lang bihira. po. Ikaw, minsan. Ikaw, Minsan lang din po. ganun din. Tanong ko lamang, pag kayo nagugutom, anong gagawin niyo? Kakain po. Well, tama. Aside na magdadasal, totoo yun. Pero, di ba anong gagawin niyo pag kayo kakain? Ano po, magdadasal. Sorry, take 2. Pag kayo nagugutom, anong gagawin niyo? Kakain po. Kakain, di ba? Aside magdasal muna bago kumain. Tama naman yon. Di ba, gagawin nyo araw-araw? Di ba? Opo. Kalokohan niya, pag gagawin nyo paminsan-minsan yan, tikok na kakit kayo ng maaga yan. So, po tayo nagugutom, kakain po tayo ng araw-araw. Pag sa Bible po, sana mabasa natin ang kanyang salita o may sabuhay natin araw-araw. Opo. Kasi yan yung love letter niya sa atin. Kasi siya po yung nagmamalasakit para magkaroon po tayo ng pag-asa dito sa mundo na ito. Ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa impyerno pupunta. Yan kasi po ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero maraming po maliligtas. Hindi sa pagiging mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Pag isang tao po ay nagsisi sa mga nagawang kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, ay tsak, maliligtas po yung tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras ito. Meron ba yung katanungan kayong 5? Wala po. Wala na. So kung wala Salamat kayong katanungan, maraming salamat. Mag-ingat po kayo ha. Stay safe po na lang ngayong panahon na to. Opo. At God bless po sa inyo. Thank you po. Salamat po. Salamat din po.